Napapaisip ka ba minsan kung bakit kahit anong tipid mo parang lagi ka pa rin kinakapos? Sweldo ngayon, wala na bukas. Tapos mapapansin mo yung mga tao na halos pareho lang naman ang kita. Pero bakit sila may ipon at ikaw wala? Ang totoo, hindi ito tungkol sa laki ng sweldo. Nasa habits yan, nasa diskarte. At minsan nasa mga maling desisyon na paulit-ulit nating ginagawa araw-araw. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ng 8 financial tips para hindi ka kinakapos sa pera. Ito yung pangtotoong buhay ng Pilipino. Kung empleyado ka, freelancer, OFW o may maliit na negosyo, para sa'yo ang video na to. Kaya tapusin mo hanggang dulo dahil baka isa lang sa mga tips na to ang magbabago ng takbo ng pera mo. Number 1, mag-set ng no spend days sa isang linggo. Isa sa pinaka-underrated pero pinaka-epektibong financial habits ay ang pagkakaroon ng no spend days. Ito yung mga araw na kahit anong mangyari hindi ka gagastos. Walang online shopping, walang milk tea, walang I deserve ko to. Bakit ito importante? Kasi karamihan sa atin hindi naman sa malaking gastos na uubos ang pera, kundi sa paulit-ulit na maliliit na gastos. Isipin mo, 150 pesos na kape ngayon, 200 pesos na food delivery mamaya. Parang maliit lang pero pag pinagsama-sama mo sa loob ng isang buwan, umaabot yan ng libo. Ang no spend day ay parang financial reset button. Tinuturuan ka nitong maging aware sa spending habits mo at patunayan sa sarili mo na hindi ka mamamatay kahit isang araw na walang gastos. Hindi mo kailangang gawin to araw-araw. Kahit 1 hanggang 2 araw lang sa isang linggo, malaking tulong na. Unti-unti masasanay ka, mas magiging intentional ka sa paggastos at mapapansin mo mas may natitira na sa sweldo mo kaysa dati. Number 2, huwag gawing emergency fund ang credit card. Maraming Pilipino ang nagkakamali dito. Akala nila okay lang walang emergency fund basta may credit card. Pero real talk, utang ang credit card, hindi ipon. Kapag ginamit mo ang credit card sa emergency, dinadala mo lang ang problema sa susunod na buwan, plus interest pa kung malate ka ng bayad. Ang emergency fund ay pera na sarili mo, hindi hiniram. Ito yung perang hindi mo kailangang bayaran, hindi ka may stress at hindi ka matatakot sa due date. Kapag umasa ka sa credit card, nauwi ka sa cycle ng utang, bayad ngayon, kulang bukas, swipe ulit. Hindi mo kailangang mag-ipon agad ng malaki. Kahit 500 pesos o 1,000 pesos muna kada buwan, malaking bagay na yan. Ang importante ay nagsisimula ka. Unti-unti mong binubuo ang safety net mo. Kasi ang totoo, hindi may iwasan ng emergency, pero may iwasan ng financial panic kung handa ka. Number 3, matutong tumanggi sa hiram. Ito ang isa sa pinakamahirap gawin lalo na sa kultura ng Pilipino. Kapag may humiram, kamag-anak, kaibigan, katrabaho, parang ikaw pa ang masamang tao kapag tumanggi ka. Pero tandaan mo ito, hindi mo obligasyon na isakripisyo ang financial stability mo para sa ibang tao. Maraming Pilipino ang kinakapos hindi dahil maliit ang sweldo, kundi dahil sila ang takbuhan ng lahat. Ikaw lagi ang sandalan pero kapag ikaw na ang nangailangan, wala ring tutulong. Matutong mag-set ng boundaries. Ang pagtanggi ay hindi kawalan ng malasakit. Ito ay pagprotekta sa sarili. Kung magpapahiram ka man, siguraduhin mong pera yon na kaya mong mawala. Huwag yung pera para sa bills, ipon o pang-araw-araw. Tandaan, mas masakit mawalan ng kaibigan dahil sa utang kaysa tumanggi sa umpisa pa lang. Number 4, mag-budget ayon sa totoong sweldo, hindi sa pangarap. Marami ang nagbabudget based sa kung ano ang gusto nilang kitain, hindi sa kung ano ang totoong pumapasok sa bulsa nila. Kaya paulit-ulit na lang ang problema. Laging kapos, laging naghahabol. Real talk, hindi pwedeng ang lifestyle mo ay pang 50,000 pesos kung 20,000 pesos lang talaga ang sweldo mo. Kahit gaano ka kagaling mag-budget sa papel kung hindi tugma sa realidad, talo ka pa rin. Ang budget ay hindi parusa at lalong hindi ito pampigil ng saya. Isa itong mapa, gabay para hindi ka maligaw sa pera mo. Kapag hindi mo alam kung saan napupunta ang bawat piso, siguradong mauubos yan ang hindi mo namamalayan. Kaya umupo ka, huminga ka at isulat mo lahat. Sweldo, bills, pagkain, pamasahe, utang, pati luho. Harapin mo ang totoo. Oo, masakit minsan, nakakagulat pa nga, pero kailangan. Kapag align ang budget mo sa totoong income mo, dun ka magkakaroon ng kontrol. Dun ka makakagawa ng matalinong adjustments. Hindi ka na magtataka kung bakit kulang kasi alam mo na eksakto kung saan napupunta ang pera mo at doon nagsisimula ang totoong pag-angat. Kung gusto mo talaga makaipon and eventually magnegosyo, kailangan mo ng tamang guide. Malaking tulong ang book na ito ni Sir Chinky para sa mga aspiring iponero and negosyante. Dito malalaman mo kung paano magplano ng tama para sa finances mo at maiwasan ng mga maling negosyo na nauuwi sa lugi.
Ilalagay ko na lang ang link sa description and comment section. Number 5, huwag sabay-sabay ang utang. Isa sa pinakamabilis na paraan para malubog ka ay ang sabay-sabay na utang. Credit card, online lending apps, personal loan, hulugan sa gadget, hulugan sa motor, at kung ano-ano pa. Kahit maliit tingnan ang bawat isa, kapag pinagsama-sama, parang pabigat na hinihila ka pababa buwan-buwan. Bago mo pa mahawakan ang sweldo mo, may nakaabang na agad na kaltas. Kaya kahit nagtatrabaho ka ng todo, pakiramdam mo wala ka pa rin nararating. Ang gawin mo, huwag magpanik, magplano. Isa-isahin mo ang utang mo. Isulat lahat, magkano, kailan due at magkano ang interes. Unahin mong bayaran ang may pinakamataas na interes dahil yan ang pinakamabilis lumubo. Kapag nabayaran mo ang isa, huwag mong gastusin ng extra. Ilipat mo agad. Yung perang dati mong pambayad doon papunta sa susunod na utang. Parang domino effect. Isa ang matumba, susunod na ang iba. Unti-unting gumagaan ang pakiramdam at ang budget mo. Hindi masama ang umutang kung talagang kailangan, pero masama ang umutang ng walang malinaw na plano. Tandaan mo, ang goal mo ay hindi maging magaling umutang, kundi maging malaya sa utang. Doon nagsisimula ang totoong ginhawa sa pera. Number 6, alamin ang difference ng wants versus needs. Ang needs ay yung mga kailangan mo para mabuhay at mag-function araw-araw. Pagkain sa mesa, tirahan, kuryente, tubig, pamasahe at basic na bayarin. Ang wants naman ay yung mga bagay na nagpapasaya at nagpapagaan ng loob mo. Bagong gadgets, travel, branded na damit, luho at kung ano-ano pang deserve ko to moments. Walang masama sa wants, hindi bawal sumaya. Pero kapag napagkamalan mong needs ang wants, siguradong mararamdaman mo ang kakulangan sa pera. Diyan nagsisimula ang problema ng marami. Konting luho dito, konting reward doon hanggang sa hindi mo na namamalayan na mas malaki na ang ginagastos mo sa gusto o kaysa sa kaya ng budget mo. Kaya bago ka gumastos, tanungin mo muna ang sarili mo. Kailangan ko ba ito ngayon o gusto ko lang? Kung magiging honest ka sa sagot, makakaiwas ka sa maraming maling gastos at impulsive na desisyon. Ang disiplina sa paghihiwalay ng needs at wants ang magbibigay sa iyo ng financial breathing room. Doon ka magkakaroon ng extra para sa ipon, bayad sa utang at mas maayos na kinabukasan. Tandaan mo, ang kontrol sa pera ay nagsisimula sa kontrol sa sarili. Number 7, maghanap ng extra income. Sa panahon ngayon, mahirap umasa sa iisang income lang. Kahit gaano ka kagaling mag-budget, magtipid at magplano, kung kulang talaga ang pumapasok na pera, kulang talaga. Hindi ka milagro worker. Kaya mahalaga ang pagkakaroon ng extra income. Isa itong survival skill sa modernong panahon. Hindi rin kailangan malaki agad ang simula. Hindi mo kailangan mag-resign o magnegosyo ng milyon. Pwedeng online selling na simple products, freelancing gamit ang skills mo, content creation sa Facebook o TikTok, reselling o kahit part-time na sideline pagkatapos ng trabaho. Ang mahalaga ay may pumapasok na dagdag kita kahit maliit sa umpisa. Dahil ang maliit na dagdag kapag consistent nagiging malaking tulong. Ang goal ng extra income ay hindi para mapagod ka lalo o mawala ng pahinga. Ang tunay na goal ay magkaroon ka ng choice. Choice na mag-ipon ng hindi nasasakal, choice na magbayad ng utang ng mas mabilis, at choice na mag-invest sa sarili, sa skills, kaalaman at oportunidad. Kapag may extra income ka, hindi ka na basta-basta kinakabahan sa biglang gastos. Doon nagsisimula ang tunay na financial confidence at kalayaan. Number 8, huwag ikumpara ang sarili sa social media. Ang social media is ang highlight reel. Puro travel, bagong sasakyan, mamahaling kape at soft life ang nakikita mo. Pero ang hindi mo nakikita ay ang utang, stress at problema sa likod ng bawat post. Hindi mo alam kung ilang buwan hulugan ng phone, ilang credit card ang pinagsabay-sabay o kung gaano kabigat ang binabayaran pagkatapos ng picture. Kaya kapag kinumpara mo ang sarili mo, mapipilitan kang gumastos para makasabay, even kung hindi mo talaga kaya. Diyan maraming nadadapa, bumibili hindi dahil kailangan, kundi dahil ayaw mapag-iwanan. Gumagastos hindi dahil may sobra, kundi dahil may pressure. Tandaan mo, ang lifestyle na nakikita mo online ay hindi sukatan ng tunay na yaman. Madalas ito pa nga ang dahilan kung bakit maraming nalulubog sa utang. Kaya ang gawin mo, focus on your own lane. Iba-iba ang tao, sweldo, responsibilidad at goals ng bawat isa. Ang financial journey ay hindi paunahan. Mas mahalaga ang direksyon kaysa bilis. Kahit mabagal ka basta pasulong at kontrolado, mas malayo ang mararating mo. Sa huli, hindi mahalaga kung sino ang nauna. Ang mahalaga ay hindi ka sumuko at hindi ka naligaw. Kung umabot ka hanggang dito, ibig sabihin gusto mong baguhin ang relasyon mo sa pera. And that's already a win.
Tandaan mo, hindi mo kailangang gawin lahat ng tips na to agad. Kahit isa lang muna, maliit na pagbabago araw-araw malaking epekto sa future mo. At kung gusto mo pa ng maraming real talk financial tips na pang Pilipino, ilike mo ang video na to, mag-comment ka kung alin ang pinaka natamaan ka, at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel natin. Kasi dito, hindi lang tayo nangangarap ng ginhawa, ginagawa natin. Peace!